Lesson 3, Moment of Coplanar and Concurrent Forces. So, the moment of a force is a measure of its tendency to cause a body to rotate about a specific point or axis. So, kapag nagmo-moment tayo, kapag ang galaw niya is pag ganito, clockwise, it means ang ating makukuha is positive. Then, kapag counterclockwise, negative. So, to get the moment, we have the formula of force times distance. So, the first problem here, compute the force of moment from point A. So, to start, ito po yung ating problem. This is yung dito sila pupunta. Dito sila magmo-moment sa point A. So, una muna natin kunin yung 75 pounds. Kaya nakikita naman natin itong Pythagorean theorem. So, dito, ilan yung ano niya? 2. Then, dito rin sa kabila is 2. Then, yung dito niya is square root of 2. So, para makuha natin ang ating v of x, i-multiply lang natin yung force sa nakuha natin dito na distance. So, 75 times 2 over square root of 2. And yung answer is 106.66 pounds. Then, yung next naman sa b of y, ganun lang din. Ipagta-times lang natin yung force doon sa nakuwang distance. First, ito, yung sa x, then dito yung sa y. Then, since same lang naman yung x and y niya, ganun lang din yung sagot, 106.66 pounds. Then, next naman, ito, 200 pounds na force. And, nakikita naman natin na makakabuo ulit ng triangle. Sa baba is 2, then sa taas is 3. Mag-Pythagorean theorem lang tayo. Square root of 2 squared plus 3 squared. Then, it is equals to square root of 13. So, dito, yung force muna, then multiply dun sa x, then over dito. So, 250 multiplied by 2 over square root of 13, which is 138.675 pounds. Next naman, yung c of y niya. Since c of y, yung ditong side naman yung gagamitin natin. So, yung force multiply dito sa side over netong side. So, 250 times 3 over square root of 13, which is 208.13 pounds. Since nakuha na natin yung mga force, pwede na tayo mag-moment. Dito sa, para dito sa 75 pounds, mag-moment muna tayo dito sa tail. Wait lang, burahin ko lang. So, ito yung tail niya. This one. So, kapag mag-moment tayo, kunin muna natin yung sa x, which is 106.66. Papunta siya dito sa a. Since pa-counterclockwise siya, ang force natin is magiging negative. So, negative 106.66. Then, i-multiply natin kung ilan yung distance niya. Since, kunin natin yung distance na 1, 2, pataas, papunta dun sa point A. Then, ima-minus natin siya sa force ng y. Ito siya. Pa-counterclockwise ulit siya. And, ang next naman natin is, since dito sa tail galing, bibilangin natin kung ilan yung niya, papunta sa A.
So, 1, 2, 3. Since 3 yung distance na, yun yung ilalagay natin. I-compute na natin siya. So, ang makukuha natin is negative 530.33 pounds per meter. Kahit saan ka naman mag-solve dyan since pareho lang. Pero to check, dito naman sa taas, to check. Sa head, ewan ko ba't tail nakalagay din. Basta head, kung kapag nag-moment ka dyan, tapos same lang din yung nakuha mo, ibig sabihin tama yung answer. So, dito naman tayo sa 250 pounds na moment. Sa tail ulit tayo mag-moment. So, una muna natin kukunin yung x, which is 138.675 pounds. Since pa ang x na is pa ganun, counterclockwise ulit. So, ang ating force is negative. Then, since ito pababa, papunta doon, which is clockwise, positive ang ating force na y. So, yung sa x natin na pataas, papunta doon sa a, meron tayong 2 box. Ibig sabihin, 2 yung distance na. Then, dun sa y, ito lang, isa lang. Isa lang siya pataas na ganun. So, ang distance na is 1. So, ayun, makukuha natin is negative 69.337. Kung dito ka naman sa head na mag-moment, and same lang yung makukuha. May konting difference lang sa decimal, pero same pa din siya.